Dear God, kahit huwag na po para sa akin, para na lang po sa anak kong si Charlie. Please give me a sign. Kung ano ba talagang dapat gawin ko. Kung sino ang dapat kong samahan kina Carlito at Rafael. Well, I don't know anything about this, but can't we just predict kung kailan siya muling susumpungin? Well, it happens when it happens. Basta ba darating na lang ito without any warning? By the way, Mr. President, I'm taking my sabbatical next week. Pupunta ako sa Amerika to work on my fellowship. Kung pwede, can I bring your medical records along para mapag-aralan ko and maybe I can consult my colleagues at this? Sure. If you must, go ahead. Okay, thank you. Ayaw sumagot na raw sa Camila eh. Sabi ko naman sa'yo eh. Siguro, sa makalawa, makamakuha ko na lahat ng impormasyon tungkol sa pamilya ko. Ano ba talaga, Rafael? Ano ba talaga ang nalalaman ninyo? Alam mo, sangkot na rin ako rito kung talagang kamag-anak ka ni Iluminada. Haharang ho ba kayo sa amin ni Rosa Camila kung sakaling totoo nga to? Depende sa nalalaman mo. Alam mo, lumalayo na kami ni Rosa Camila sa gulo, pero ayaw kaming tagtanan ni Iluminada at ng kanyang pamilya. Si Emil na walang kamalay-malay, dinadawit nila sa pagkakataga kay Iluminada. Ako, muntik nang mapasok sa kaso kung di pa nakialam si Leandro. Hindi ito ang klase ng pamilya na gusto kong pasukin ni Rosa Camila. Tita Alicia, kung totoo nga kamag-anak ko unang ginang, hindi naman ho siguro kasalanan yon para mahalin ko anak niyo. Bihira naman, Carlito. Alam ba kung anong oras na pupuntahin mo pa ako dito? Balaan mo si Lola. Alam na Malacanang ang plano laban sa presidente. Ano sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. At kapag nagsalita ang doktor ni President Montemayor, pati ikaw damay. Nagkwento ka? Nagawa mo yung sa pamilya natin, ha? Wala akong binanggit other than the fact na may sabuatan ng doktor ni President Montemayor, pati ang ilang mga masasamang tao. At pagdasal mo na rin na hindi magiging madaldal yung binayaran yung tao. Ano ba nangyayari sa'yo, Carlito? Kami kakampi mo, kami kapamilya mo. Bakit? Si Lola ba tinuturing ako kakampi o kapamilya? At least ako, wina-warningan ko kayo. Charlie, anak, wake up muna. May tatanong lang si Mommy. Come here. Anak, sino-sino yung mga kinakausap mo dito sa cellphone? Kilala mo ba yung number na to? Tingnan mo. No. I just only have your number and Lola's number and Daddy's number. Hindi naman kay Tatay Rafael to. Tira kay Tito Angie. Tira kay Tito Emil. May mga tumatawag ba sa'yo, anak, na hindi mo makilala? No. Wala. Sige, ganito, anak, ha. I will put here Tatay Rafael's number and Tita Angie's and Tito Emil, ha. Pag may tumawag sa'yo na number lang, lalo na pag ganyang number, don't answer it, ha? Opo, Mami. Okay, you sleep na ulit.
Sinong bumili ng medical records ng presidente? Ha? Ha? Magkano naging bayaran? At gaano kalakas sa mga taong to para ibenta mo ang presidente? Di ko alam ang pinagsasabi mo. Akala mo kakausapin ako ni Iluminada. Sinong bumili ng records ng presidente? Magbigay ka lang ng pangalan, makakalaya ka na. Hindi ako naniniwala. Pag binigay ko ng gusto mo, siguradong papatay niyo rin naman ako eh. Oh my God! You killed him! Dindo! Ayaw kasi niya magsalita eh. Ayaw niya magsalita. It's so easy for you to kill! Amanda, let's not go into morals. Morals! What morals? Wala tayo lahat nun! Nakapatay tayo ng tao! Eh, kung hindi ginawa ni Dindo ito, tayo naman ang patay! Pero wala tayong alam! Kung bakit naman itong si Carlito Valiente magsusumbong din lang, hindi pa kumpletuhin eh. Dahil tip lang yun sa grupo nila. Naniniwala akong walang alam si Carlito doon. Hindi kaya pakalanin ng Reyna ito? Ha? Eh di sana hindi na lang nagsumbong si Carlito kung si Romina din lang ang may gawa nito. Eh sabi mo nga wala nga alam eh. Eh paano kung hindi rin naman alam ni Carlito na si Romina nga ang may pakana nito? We will never know now, will we? Sa tingin ko kaya ko siyang magsalitain. Tumigil ka nga, Dindo! Tapos ano gagawin mo kay Carlito? Papatayin mo din siya, gano'n, pag hindi siya nagsalita? We have a dead body in Malacanang! What are we going to do? Hello, Charlie? Are you still up? Carlito, si Rosa Camila to. Pasensya ka na ha, hindi ko naman talaga gustong tumawag. Yun nga lang, may importante sana akong sasabihin sa'yo. Involved kasi si Charlie eh. Amusta na siya? May nangyayari ba sa kanya? Wala pa naman. Yun nga lang kasi may tumatawag kay Charlie na number na hindi ko kilala. Ang nasa phone directory lang niya kasi yung number ko, number mo, tsaka ni Mami. Kakalagay ko nga lang nung number ni Rafael, tsaka ng kay Tita Angie, tsaka kay Tito Emil. Pero hindi ko talaga kilala yung number na to eh. Bigyan mo ka sa akin yung number. Yung number, 0917-475-9033. Eh, hindi niya tumatawag sa akin eh. Pero hindi rin sumasagot. Carlito, may idea ka ba kung sino yun? Una ko naisip ay si Phoebe. Pero, bakit naman siya tatawag sa anak natin at paano niya makuha yung number nun? Tsaka di ba dapat ikaw muna ang tatawagan niya? Natatakot na naman ako eh. Umuwi ka na sa bahay niyo. Bukas, mag-check out na kami dito. Carlito, may ipapakiusap sana ako sa'yo. Total, magsasara na rin naman yung restaurant. Kung pwede, wag ka munang bumisibisita kung hindi kita pinapatawag. Kahit para kay Charlie na lang, please. Sige. Kung yan ang gusto mo eh. Pero sana huwag mo na lang isasama yung anak natin sa usapan. Alam mo naman na yun ang ayaw niya eh. Good night. Dindo! Halika! Halika! You listen to me, Dindo, okay? You take the unmarked car, okay? Pumunta ka somewhere south, okay? Huwag ka magpapasama kahit kanino, naiintindihan mo? Maghintay ka hanggang gabi. Itapon mo yung katawan niya sa dagat. Huwag ka magpapakita kahit kanino. You take the car, go somewhere north, mag-cross country ka. Kunin mo yung kotse, iwanan mo dun sa may damuhan. Silaban mo to, okay? Tapos bumalik ka dito. Intindihan mo?
Ate, baka magtaka si Daddy, mahigit isang araw mawawala. Dindo, kung kaya mong pumatay, kaya namin magsinungaling. And then what? Hintayin muna natin si Dindo bumalik, saka natin hanapin yung doktor. Yung pamilya kung magtanong, paano? Doon natin siya hanapin sa bahay nila. Remember, hindi naman nila alam na dito siya papunta, di ba? Wala pang balita tungkol sa doktor ni Leandro. Ang lahat bang ito ay perang naging bato? Lola, I need to tell you something. It's about Carlito. I'm not interested. Lola, alam po niya na binayaran natin ang doktor ni Leandro. Yes, he was here, remember? Alam din niya na may tumawag sa Malacanang nung gabi na nailipat ang pera. And? So far, yun lang po ang alam niya. He asked me to warn you na idagdag din niya na wala raw alam ang naging informant na Malacanang. Then we must plan ahead. Sino pang nakakaalam ng secret account ng doktor ni Leandro? Tingin ko, Lola, kahit isa sa kanila, wala eh. Well, we opened it a week before we transferred the money. At saka isa pa, sinigurado sa akin ni Madam Defensor na nangako sa kanya ang doktor na wala siyang pagsasabihan kahit ang sarili niyang pamilya para siguradong walang leak. So, mabubulok ang ating pera sa bangko nang walang makakaalam. Now, ang kailangan nating planuhin ay yung hindi tayo mabulok sa kulungan. Si Phoebe at saka si Alberto ang kalaban natin. Pati na rin si Leandro Montemayor. Siya lahat na may kasalanan kung bakit nagkakaganito mga buhay natin eh. At siya rin mismo nagtulak kay Alberto para gawin ang siege. Huwag ka manisi, umandami na ibang tao, Andres. We must make a stand. Kaya ako sumama sa business meeting ng organization ko ay para ko sabi si President Montemayor at ibigay sa kanya ang pledge of support ko. Pledge mo, hindi pledge ng organization. Nagkakagulo na, Carlito. At pag nagkagulo, nandun tayo sa likod ni Presidente. Hindi sa harap na kumakalaban sa kanya. Ano ba namang klaseng organization to? Kumakalaban sa anak tapos kumakampi sa ama? At lumulugar tayo sa tama. Carlito, kung totoong may sakit ang Presidente, bakit hindi na lang siya paalisin sa pwesto? At sinong papalit? Ang lola ko? Sinasabi ko sa'yo, hindi naiinto ang gantihan to pag nagkaganon. Oh, ito na pala ang asawa kong magaling. May pag-uusapan kami. Asawa ko yung dumating. Paloma. May pag-uusapan kami. Mami, Ana, mas importante ito. Halika, samahan mo ako sa garden. Bakit ba lahat ng gawin yan kaduda-duda? Suspityosa ka eh. Maayos. So ano? Masabit ni isa. Mukhang wala naman po, Mami. Tumawag na kayo kay General Alegre. Ako na bahala kay Daddy. Teka, pero paano yung rally para kay Daddy? Hindi na natin kailangan yun. May mga supporters and they're taking care of that now in Menjola. So, ibig mo sabihin, hindi natin bayaran yung mga tao sa labas? Hindi. Totoong supporters yun ni Daddy. Natakot sa pananakot yung matatanggal si Daddy ng military. Like you. What do you mean? Amanda, are you having a nervous breakdown? Hindi ka pa ba nakaka-recover doon sa ginawa natin kay Dr. Galvez? Who could recover from their first murder, Ate Ernestina? But you must. Ikaw na mismo nagsabi, pag ito kumalat, damay tayong lahat. Sama-sama, pati ikaw. Alam nyo, bakit ba hindi nyo na lamang sundin ang payo ni Carlito, ha? Tama siya eh. Para yan sa kapakanan nyo ni Rafael eh. Alam niyo kung bakit? Kasi masyado nang magastos. Wala na nga pera magpapagawa pa ng dalawang invitation na isang may simbahan, tapos isang wala. Ano ba yun? Alam mo, paliwanag ni Carlito, para hindi malaman ng mga tao may balak sa inyo na masama kung saan kayo kakasal. Eh bakit ba kasi kailangan pang i-announce sa iba't ibang dyaryo na iba't ibang simbahan? Eh bakit hindi lang ipa-omit yun? Ano ba kayo? Parang nga malito sila, hindi ba? Alam niyo, magkakaroon din ng confusion ng mga guests. Ang sabi ni Carlito, sabihin na rin sa mga bisita na sa susunod na imbitasyon, nandun na yung simbahan. At tawagin na rin daw ngayon pa lang para sabihin na kung saan yung pagkakasalan nyo. Alam mo, nung una iniisip ko, nung kinikwento sa akin yan ni Carlito, para bang paranoia.
Pero nung pinatrace mo daw sa kanya yung telephone number, yung cell number, alam mo na-trace niya sa isang Japanese firm na connected kay Alberto. So iniisip ko lahat ng precautions na pwedeng kunin, gawin na natin lahat, di ba? Oo nga, sundin niyo na si Carlito. Hindi ba kayo natatakot kay Phoebe? So, where's the president's doctor? I don't know what you're talking about, Carlito. Laguna de Bay? Ilog Pasig? Pumunta ako dito to return a favor, not to be interrogated. Amanda, small talk lang to. Mukhang marami yata naiinom. You know, if you tell me what you need immediately, hindi ko na kailangan mag-iinom pa. I want a dossier sa Sentinels. Hindi ako makakuha kay Lola. I don't have one. Amanda Montemayor, nasa iyo lahat ng files ng Pilipinas. Alam mo, Carlito, hindi ako sanay makipag-secret dealing sa'yo. Why don't you go back to the old Carlito? Ha? Na walang ibang pinoproblema kundi kung kailan sila magkikita ulit ni Rosa Camila. Kailan ko ito makukuha? Next week. Walang may edit. Ano, Amanda? Easy on the drinking. Mabuti nung makilala kita wala ka ng konsensya. Inutusan ko ng PNP na hanapin si Dr. Galvez. At nagatanggap din ako ng balita na ang mga taong may kagawa nito ay mga taong may balak na sirain ang gobyerno namin ni Vice President Romina Salgado. Ito naman ang sinasabi ko sa mga taong yan. Hindi sila magtatagumpay sa kanilang balak. Ma, nag-text na nga pala si Rafael. Uwi na daw siya sa Makalawa. So alam na niya lahat? Opo, at kung ano man yung sasabihin niya... Huwag mong paniwalaan lahat. Timbangin mo muna, anak. Ma, nakapag-desisyon na ako tungkol sa kasal namin ni Rafael. Ma, naniniwala ka ba sa science? Kasi nung nagbakasyon kami ni Charlie, humingi ako ng sign. Tapos nakuha ko. Kaya ngayon, ang gusto ko sanang mangyari kapag nag-usap kami ni Rafael, nandun din si Carlito para malaman na niya kung ano talagang desisyon ko. Mr. President, Madam Vice President, nakatanggap po ang aking opisina ng isang confidential intelligence report ngayon lang. Tungkol ba ito kay Dr. Galvez? Nahanap na ba siya? Not about Dr. Galvez, sir, Madam. Then, what is this confidential report all about? Some factional military are planning a coup d'etat.